Maikli lang ang hirit ng Malacanang sa Mala World Tour na biyahe ni Davao City Congressman Pulong Duterte. May mensahe rin ito sa mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na pinapayuhan siyang magtago. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Grabe itong si Pulong, mga pre, ano? 19 countries yata yung gusto niyang puntahan. Tapos 2 buwang bakasyon yun. O siya mismo yung nagsabi, ang kapal na mukha. Magbakasyon ka na lang kaya, buong taon. Huwag ka na magtrabaho. Halata naman, di ka na nga pumapasok eh. Diba? Di ka na nga pumapasok. Napakatamad nito mga Duterte na to, no? O, puro travel yung ginagawa, ang kakapal na mukha. Pera ng taong bayan naman yung ginagamit. Diba? Ang feeling nila, mga pre, untouchable po sila. Diba? Yun yung nakikita nila. At yun yung nararamdaman nila simula nung naging presidente yung kanilang tatay. Ha? Pero hindi ba kayo natatakot? Yung tatay nyo nga nakulong, kayo pa kayo? Na mga weak naman kayo. Diba? Ang pinakamalakas ninyong tatay magyabang. Ayun, nakulong. Oh. Feeling nitong mga to untouchable eh. Pero sige, panoorin po natin yung balitang ito. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, yan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Tuloy po natin. Nais niya magbiyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries? Nasa kanya po yun. Hindi na bumanat pa ang Malacanang sa request for travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Grabe no, mas matindi pa sa presidente, hindi ka naman presidente eh. Para ikutin yung buong planeta. Diba? Hindi ka naman presidente. Hindi ka naman importanteng tao. Oh, ano bang purpose mo? Bakit kailangan mong mag-ikot? Ha? Pwede ba namang i-explain mo sa amin? Kung personal na lakad mo yan, mukhang malabo kasi public servant ka eh. Diba? Eh kung para sa bansa, malabo pa rin. Imagine, 2 buwan wala ka. 17 countries. Napakalabo. Pero dapat daw, mapapersonal o official trip. Alam ng constituents ng isang public servant ang kanya mga ginagawa, lalo't mawawala ito ng 2 buwan. 17 bansa ang itinerary ni Congressman Pulong. Ano to? Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea. Doon kaya sa North Korea, di mo subukan. Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, United Kingdom, United States. Kala ko galit ka sa United States. Anong gagawin mo doon, ha? Bilang ang Hong Kong, China, Japan, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, Belgium at Italy. Mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. May hirit naman ang Malacanang sa Duterte Block kaugnay ng nagbabadyang paglabas umano ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Bato, nasan kaya ito ngayon? Ano sa tingin nyo? Feeling ko lang nasa Davao yan. Diba? Nasa Davao yan nagtatago. Automatic yan. Hindi yan makakapagtago sa Manila, Visayas, o kahit saan lugar. Automatic po yan. Nasa Davao City po yan. Ha? So, sayang. Kung si General Torre lang po yung ngayon, yung na-assign dyan, yari ka talaga. Hindi ka talaga titigilan. Ha? Talagang susunduin ka talaga. Kakalad ka rin ka talaga. Nako. Yari ka. Tatayo ka hindi. Sasama ka hindi. Gaganunin ka niya. Hindi pa rin sumisipot ang dating PNP chief sa Senado mula pa November 11 at inabisuhan siya ni Senator PNP chief na takot. Anong abiso ni Robin Bangag Padilla? 11 at inabisuhan siya ni Senator Robin Padilla na never surrender to foreign power. Ang mensaheng ganyan ay napapakita lang ng mga taong ayaw Bago si Atty. Claire magbigay ng mensahe kay Padilla, ako muna. Ang mga taong nagmimensahe ng ganyan ay mga taong tanga, bobo, inutil, walang kwenta, walang silbi, basura sa Senado. Yan po si Robin Padilla.
ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Yun. Kapag ka po Nagsenador ka pa kung ayaw mo sumunod sa batas, di ba? naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Yan, tama yan. Kung may valid warrant of arrest, sumunod ka. Hindi mo naman pwedeng pagtaguan yan. Di ba? Padilya talaga, parang tanga, parang di nag-iisip eh. Alam ko may lawyer yan, na may mga advisor yan, pero, anyari, ba't tatanga-tanga? Ay, naku po. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Sumunod sa batas at huwag pahirapan yung mga kapulisan. Diba? Kung mahal mo yung mga kapulisan, kung ayaw mo silang mahirapan para magampanan nila yung trabaho nila, abay dapat sumunod sa batas. Si Bato de la Rosa, bakla ka ba? Nagtatanong lang ha. Oh, bakit natatakot ka? Oy, magpakita ka. Hindi naman nagbigay kumpirmasyon ang palasyo kung i-enforce ba nila ang arrest warrant ng senador sakaling dumating nga ito. Ayon sa Malacanang, kahit ang International Criminal Court hindi pa naman nagko-confirm, kaya hayaan na lang daw sana na gumulong ang proseso. Para sa agenda, Ivy... So yun nag-advise pala yung bangag, Ruben Padilla. Oh, di ba? Sarap mo sampalin sa utak eh, no? Ibang klase mag-advise yung inyong pinakabobong senador. Diba? Maraming napipikon dyan eh. Diba? Maraming nagsisibat daw binuto yung bobo na yan. Bumoto ba kayo ng artista? Porket sikat, sa pagiging artista, binuboto nyo. Ayan, naging lutang sa Senado, naging tanga-tanga. Diba? So, anyway, ngayon, bigyan naman po natin ng reaksyon itong about dito kay Martin Romualdez, mga pre, no? Dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan. So, ito po yung isusunod nating, idudugtong natin dito sa ating topic ngayon. Ayan . Ayan . Ito habang nagkakagulo ang political circus, may testigong biglang nag-evaporate. May maletang mas mabilis pa sa time travel. Ayan . At may mga political operators na ang lakas maka-AI filter. Isang bagay ang hindi maitatanggi. Time is the ultimate truth teller. At natapos ang buwan ng ingay, intriga at scripted destabilization attempts, isang pangalan ang nananatiling matibay, pasado at malinaw. Walang iba, di ba? Siyempre, pinagkakaisahan nila si dating House Speaker Martin Romualdez, na ngayon ay nakatayo po. Nandyan pa rin po. Hindi nagtatago. Kahit anong paninira nila, nandyan. Umaharap sa patawag sa kanya. Dahil alam niya po sa sarili niya, kung ikaw ay hindi ka po guilty sa ginagawa mo, nandyan ka. Hindi mo po kailangang magtago. Diba? Habang ang iba puro press con, pa-victim at paingay, katulad nitong si Sara Duterte, itong tao na ito, dumadaan sa pinakamabangis na public scrutiny, pero hindi nasira. Hindi na naguble. Hindi tumakbo. Di ba? Ngayon na lumalakas ang bulong ng GMA-led group, Co-op at BDS-backed impeachment laban kay Pangulong Marcos, ito ang hindi nila kayang banggain. Kapag kailangan ng Pangulo ng tunay na sandigan, si dating House Speaker Martin Romualdez ang tumatayo sa gitna. Tahimik lang naman si Martin Romualdez. Hindi naman yan maingay na tao, katulad ng iba na parang maingay na lata pero walang laman. Diba? Pero, sulit po yung hawak ni Martin Romualdez. Super majority loyalty. Walang scripted, walang drama. Walang mind conditioning. Trabaho lang. Stability para kay PBBM. Diba?
Siya ang unang House Leader na nagsabing buksan ang BICAM live stream. Walang taguan. Diba? At ngayon, naka-live stream na. May third-party observers, bukas sa civil society at media, wala nang small committees na pinagpapasukan ng midnight insertions. Ang modelong itinulak ni ni Romualdez noon, ngayong standard na ng Kongreso. Kung tama ang reforma, is isinusunod ng institusyon at yan mismo yung kumbaga nangyayari. Hindi lang pampabango, hindi optics, hindi forma. Ito ay legal infrastructure ng transparency. Anchored sa Constitution, accredited sa CSOs allowed in hearings, on record amendments, documented deliberations, public participation. Ayan habang ang iba maaligasgas at puro soundbite, si Romualdez ginagawa ang mismong hinihingi ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ano po yung mga yon? Sa tingin niyo ano yung mga hinihingi ng Pangulo na ginagawa po ni House Speaker Martin Romualdez? Transparent budget. Yan no hidden insertions. Live stream deliberations. Yan cleared audit trails. Open BICAM mechanics. CSO involvement. Ito ang tunay na suporta sa Pangulo. Diba? Systemic protection sa kaban ng bayan. Hindi pa-viral, hindi po. Pero, actual governance. Transparency protection against abuse. At dahil sa reformang ito, wala nang last-minute insertions, wala nang midnight realignments, may observers na, may mas mahirap mag-abuso. 'Di ba? Kasi nakikita na po ng publiko, ng media, 'di ba? May dokumentong sinusundan, on records, lahat ng galaw, kilala mo na ang mga BICAM members, 'di ba? So may hirap na po. Dahil po yan kay House Speaker Martin Romualdez, kasi yan po yung gusto ng Pangulo, yan po yung request ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? So, doon pa lang, makikita mo na totoo yung kanilang trabaho para sa bansa. 'Di ba? Nagtatrabaho po sila para sa bansa. Kung dati ang national budget ay parang black box, ngayon glass box kita ng lahat. Kita mo yung black box. Hindi mo makikita yan. Hindi kasi transparent Pero kung glass box yan, kahit pa nakakulong yan, dyan, naka-box. Glass box nga So, makikita mo. Diba? Kung ano yung nasa loob. Diba? Palakpakan natin. Sino po yung nabukas? Walang iba. Si Speaker Martin Romualdez. Sino po yung nag-request? At nag-push niyan? Si PBBM. At ginawa ni Speaker Martin Romualdez yung kanyang trabaho. Diba? Noon, tinawanan ang transparency. Sinasabing imposible daw. Sabi pa nila, pa-show lang yan. Ngayon, buong Kongreso sumusunod sa framework ni Martin Romualdez. That's the power of facts. That's the value of loyalty. Yan po ang talagang pamumuno. Diba? Ibang klase mamuno. Ang dalawang ito, ibang klase. Pag nagsama. Para sa bansa, para sa mga Pilipino. Sila po, hindi po sila maingay. Pero, nagtatrabaho po para sa bansa. Diba? So anyway, yun lang naman yung ating reaction dito sa video ito. And syempre, bago po tayo magtapos ngayon sa ating video, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Syempre, may TikTok, may Facebook po tayo mga pre.
sana po ay inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan, may TikTok, Facebook. At syempre, sa mga nakasubscribe na sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, so hanggang dito na lang po muna yung ating video mga pre. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Kita-kits po ulit tayo mamaya sa ating live. Bengador at syempre sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.